Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ito with evidence. Naku po, heto na ang kinatatakutan ni na Estela Kimbo, Martin Romualdez at Zaldico. Naku, makukulong na nga ba sila? Naku, grabing patong-patong na kaso ang kanilang kinakain sa araw na ito. Hindi nagpapatinag sina Attorney Jimmy Bundok, Attorney Topacio, si Alvarez, Congressman Alvarez, at ang Citizen Crime Watch na naghain ng mga demanda, mga kabibig. Opo, mga kabibig, detalye ng kasong isinampa sa ombudsman. Meron pa lang sa ombudsman pa. Meron pa sa korte. Ang dami yan. May kaso sa ombudsman, may kaso sa korte. Naku po. Laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Sina Attorney Jimmy Bundok, Attorney Ferde Topacio at former Speaker Pantaleon Alvarez ang nagreklamo kaugnay sa 2025 BICAM report ang kaso, mga kabibig. Grabe. Tapos nagpunta din sila sa tawag ito, sa Quezon City, mga kabibig. Davao del Norte First Representative Pantaleon Alvarez, Attorney Topacio, Jimmy Bundok, Citizen Crime Watch, President Diego Magpantay, and retired General Virgilio Garcia file falsification of legislative documents, graft, and other criminal complaints against House Speaker Martin Romualdez and other congressmen before the Office of the Ombudsman and other congressmen in Quezon City on Monday. The complaint is in line with 241 worth alleged insertions in the 2025 national budget. So ito, kabibig ha, panoorin natin ang video kung saan in-explain ni former Congressman Pantaleon Alvarez ang kasong dinemanda nila kay Martin Romualdez, Zaldico, Estela Kimbo na nadamay. Ito na, kabibig, manood tayo. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakunan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Yun ang una. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, pondo na ay pwede kang kasuhan. Halak. Ano ba yung ginawa nilang nagpadala? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Grabe, Laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinorek ng technical working group. Correct. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit nila lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Wow! Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Attorney Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan. 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 12 counts. Grabe, ang dami. So 12 counts kasi 12 na mga blanco ang pinunan nila. Grabe naman. Nakakahiya kung totoo ito. Mga kongresista pa naman. 0, nakalagay 0. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting.
or misspelling, yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos mo, hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Si Speaker Romualdez mahilig daw sa singit. Kaya 12 counts. Nako, ito mga kabibig ha. Ipapakita ko sa inyo ang I think front page ito sa kanilang ikinaso. Ito kabibig. Oh, ito na. Ito. Pantaleon Alvarez, James Patrick Romeo Bundok, Topacio, Diego Magpantay in their personal capacity and for and not on behalf of the Citizens Crime Watch and Radio R. Garcia versus Martin Romualdez, Manuel Jose Dalipi, Elizalde Co, Stella Luz A. Kimbo, John Doe, and Jane Doe. For falsification of legislative documents, Article 170, Revised Penal Code, 12 counts, and violation of Section 3E or RA numbers 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices. Yun mga kabibig ha, ang kanilang kinaso mga kabibig. Grabe, ilan ba yun? 12 counts, oo. Tapos, Anti-Graft and Corrupt Practices pala. Ano kaya isasagot ni Martin Romualdez dyan? Baka sabihin, fake news. Baka sabihin naman, fake news yan. Hindi totoo yan. Walang napatunayan yan. Gawa nila yan para lang talagang sirain yung pagkatao ko. Talaga ba? Sisirain yung pagkatao mo. Merong 12 blanks, kaya 12 counts. Tapos may mga congressman na nagsabing may nakitang blanco. Well, kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime. Correct. As defined in the Revised Penal Code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind. 241 billion mga kabib. Imagine, ang laking pera. Diba? Tayo nga gutom na gutom. Tayo nga sakit na ang ulo, nag-high blood na tayo kung saan tayo kukuha ng pera para pang tustos sa araw-araw na pagkain, para pang tustos sa mga nag-aaral na mga kapamilya natin, kapuso natin, kapatid natin. Pero sila 241 billion? Parang magic, hinukus-pokus. Buti na lang meron tayong Atty. Topacio, Pantaleon Alvarez, Magpantay, Jimmy Bundok na lumalaban tungkol dito. Kasi kung walang kikilos, this story will die eventually slowly until makalimutan ng tao. Diba? Sayang naman yung pinagalaban na Atty. Vic Rodriguez at Kong Ungab yung una na pinakita na may mga blanco sa BICAM. So sino ba ang aaksyon? Tayo mga ordinaryong Pilipino, may mga ano naman dito may alam sa batas at eto na sila, umaksyon na. Nasali pa talaga si Stella Kimbono. Nako. Po. The figure na isisingit mo, grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion wala sa BICAM, nilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check. Tama. Ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations na ito. Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. Kaya nga po na... Kaya nga kamote talaga mga kabibig. At marami naman ang pabor sa ginawa na Atty. Topacio. Marami ang pabor. Ay sabi dito, ito na, ombudsman bias kasi ito pa. The Filipino demand justice. This case must proceed until the government's fraud is irrefutably exposed. Salute to you, Sir Attorney Topacio. Mga hinawakan ni Topacio talo, hindi katulad ni Cedric Lee. Ano ba to?
Diba? We're talking about BICAM report. We're talking about 241 billion. Diba? Ito na. BBM, Martis Romualdez dapat panagutan ang kanilang paglustay ng pera ng samay ng Pilipino. Kaya nga, itong si Atento Pasio, ilan mga strong Filipino people ay nagsampa na sa Ombudsman at saka sa Korte Suprema. Diba? Sa Mababang Quezon City. O yan mga kabibig, ano ang iyong komento? Nag-react naman. Ito ha, nag-react naman ang sina Chua at Asedre. Sabi nila, iginagalang ng Kamara ang paghain ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa umano'y insertion sa 2025 national budget. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asedre, hihintayin na lang muna ang reklamo at aaralin nila. Samantala, nanindigan naman ang mambabatas na walang anomalya sa pambansang pondo na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tanungin mo si Estela Kimbo, tanungin mo si si Raul Manuel na nagsabing merong mga blanco sa BICAM, mga kabibig. At sabi pa nila, this is diversionary tactics daw. Itong ginawa ng Atty. Pasio para daw hindi pag-usapan ng impeachment. Mas nauna itong pinag-usapan itong BICAM report kumpara sa impeachment na inihain. Yung impeachment parang hindi matutuloy, tapos nakalimutan, tapos sumabog ang BICAM story. Kaya ang tao ay nakafocus sa BICAM kung ano mangyari, kung sinong maghahabla, kung sinong magdidemanda. Biglang pumasok na ng mga impeachment, na impeach VP Sara sa Kongreso. Ngayon, ang sabi ng mga kongresistang ito, diversionary tactics ang ginawa ng mga oposisyon para daw di umano hindi mapag-usapan ang BICAM. Ako, hindi yan. Dapat talaga pag-usapan yan. Mas dapat unahin itong BICAM report kumpara ng impeachment na sinasabi nila. So ito kabibig ang kanilang reaction. Mag-file ng cases ang ating etong petitioners natin, kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso, at dahil ito na yung naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako kung tatanungin nyo, ito pa'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases? Ang tagal. Parang ang aga pa lang Oo, parang katapusan ng January yata ito sumabog ang issue. Hindi pa nga nag-isang buwan. Maaga pa para kalimutan. Pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taumbayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Kaya nga sabi ng iba, issue ba ang impeachment? For me, hindi. Ito ang pinakamalaking issue, itong BICAM report. Ito ang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Ito ang dapat tutukan nating lahat mga Pilipino. Itong impeachment, tututukan ba natin? Kung ma-impeach VP Sara, okay. Kung hindi ma-impeach, mas mabuti. Pero I'm sure VP Sara will find a way na malusutan niya ito. Pero itong BICAM report, malulusutan ba ito ninyo na maraming umami na may blanco? Nasagot na ho ng Senado, nasagot na rin ho ng ating Senior Vice Chair ng Appropriations ang posisyon po ng ating House ukol doon sa usapin ng blank space, blank spaces sa BICAM report. No? Ini-insist po natin na in the end, ang ikumpleto po ang enrolled bill na sinumite at kaya nga pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Meron pong saktong provision doon sa BICAM report na pinapahintulutan ang paglalagay ho ng mga naitama kung meron mang typographical errors. Now, typographical errors pala yung mga blanco. Yung kung sino ang naglagay typographical errors para yun. Sabi ni JJ, Asedre. Tignan natin ang reklamo ng itong sinampa ngayon laban sa leadership ng House. That would
that would we would have to see what the accusations are so we can properly address them. For now, we maintain that this issue is a matter that needs to be responded to in the proper venue, no? Kaya nga dapat magsalita si Martin Romualdez, mga kabibig, tungkol dito para hindi lalong mapasama ang imahe ni Martin Romualdez. So ito ang mga komento ng mga netizen. Kaya nga minadaliin nyo ang impeachment kasi nga mabibisto kayo. Proper venue mukha nyo. Klarong pinaglalaanan nyo ng batch ng election. Pare-pares na kayong lahat. Taong bayan lang kawawa sa inyong iringan, mga kahaman. From Jane Kabatik. Kasi wala kayong pinapaliwanag regarding sa BICAM. Kaya ayan, nag-antay din kaming lahat. From Angela Villa Flores. Para sa inyo, wala yan. Pero para sa amin, karamihang mga Pilipino na nakita ang BICAM report na may blanco, malaking questionable yun. Kung walang anomalya, ilabas ang enrolled bill para magkaalaman. Bakit nyo tinatago? Ilang linggo nang hinihingi nila, pero deadma pa rin kayo. Dahil nabubuking kayo doon kung hindi makatukma doon sa pinamahan ni Bangag na GAA. May makukulong, hindi mananaig ang kasamaan. So yun po mga kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. Ano ang iyong komento mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sino kaya ang unang mahatulan at makulong? Naku po, maghintay tayo. Bye everyone, see you next time.